Siyam na lugar sa bansa ang nakitaan ng Department of Health ng nakababahalang pagtaas ng kaso ng dengue. Isa na rito ang Quezon City na nauna nang nagdeklara ng dengue outbreak dahil sa pagtaas ng mga kaso. Karamihan pa sa mga nagkakasakit, mga bata. Magbabalita si JC Cosico. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan pero heto't dumarami na ang mga nagkakadengue sa Quezon City. Sa datos ng kanilang LGU mula January 1 hanggang February 14, umabot na sa halos 1,800 ang dengue cases sa lungsod. Karamihan sa mga kaso, mga batang edad 5 hanggang 17. 10 naman ang namatay kung saan 8 ang menor de edad. Karamihan hindi raw agad nakapagpatingin sa doktor. Kasi napapagkamalan lang nila yung lagnat is just an ordinary fever. Hindi nila sinususpecha na ito ay dengue. Dahil sa pagdami ng mga kaso, nagdeklara na ng dengue outbreak ang QCLGU. Hindi po natin layunin na takutin ang publiko at magpanik ang lahat. Sa halip, ang nais natin ay maging mas alerto at mas conscious ang publiko para agad din sila makakilos. Isa sa mga binabantayan ng LGU ang Barangay Batasan Hills na nakapagtala na 133 cases. Pinakamarami yan sa buong lungsod. Dito ko nakilala si Mona Lisa na nag-alaga sa 17 anyos niyang pinsan na tinamaan ng dengue. Halos 1 linggo raw na confine ng kanyang pinsan at kagagaling lang ngayong buwan. Kaya mas nag-iingat na raw sila ngayon, lalo't may congenital heart disease ang kanyang pinsan. Nakakatakot din. Kasi sabi nila nakakamatay eh. Kaya syempre tulad niya, PWD, syempre alaga ko siya eh. Natakot ako syempre para sa kanya. Sa buong Pilipinas, umabot na sa higit 28,000 ang dengue cases hanggang nitong February 1. 40% na mas mataas yan kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Kabilang ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region sa nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng sakit. Matataong lugar yan. Pagka magkakadikit kasi yung mga istruktura, magkakalapit yung mga tao, mas madaling maghawaan. Kaya paulit-ulit nilang panawagan sa publiko, sumunod sa 4S strategy o search and destroy, secure self-protection, seek early consultation at support fogging and spraying para mapigilan ang pagkalat ng dengue. Para sa 1PH, JC Cosico, News 5. At kaugnay ng dengue outbreak sa Quezon City, makakasama natin si Dr. Rolando Cruz, ang Head Epidemiologist ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at sa mga nakikinig po sa atin. Doc, sa halos 1,800 dengue cases po na naitala simula Enero dyan po sa atin sa Quezon City, ilan ang aktibong kaso sa ngayon at kumusta po ang lagay nila? So, ang nakikita po natin, yung last 14 days, no, nakakapagtala tayo ng mahigit na 300 cases. No? Daily case natin ay nasa 35. No? So, ang nakikita namin na madadagdagan pa ito, no, sa mga darating na araw dahil pinag-inting natin talaga yung paghanap dun sa mga bagong cases natin. No? At doon po sa mga datos, karamihan po sa mga kaso, mga batang edad, 5 hanggang 17. Ano po ang paliwanag dito? So, ang nakikita natin dyan kasi maraming breeding sites, maraming lamok, no? So, dahil sa patuloy yung pag-ulan-ulan natin, yung intermittent rains na nakikita natin. And then na-expose yung karamihan sa mga kabataan natin na nasa school, no? Kasi ang dengue mosquito ay talagang active ito sa pagkagat sa umaga, no? Bago magliwanag, tsaka doon sa bago dumilim, no? So ang nakikita natin, maraming na-expose na bata, kaya ito ay marami tayong cases na more than half, no? Ay 5 to 17 years old. So actually schoolers, no? Each. So kung isa po sa mga suspetsa ay mga eskwelahan, ano po ang plano ng Quezon City pagdating po sa mga schools? Nag-ano na po ba? Mag-iikot-ikot sa mga eskwelahan to make sure na hindi po dito makakuha ng dengue o makagat ng lamok na may dengue ang mga estudyante? So nagkipag-usap na kami doon sa schools divisions office natin kasama ang ating Mayor Joy. So naglabas na sila ng memorandum, no, ano yung mga dapat gagawin doon sa schools, no. Unang-una na yung
natatandaan nyo pag mag-opening ng classes, mayroon tayong parang brigada eskwela, no? So, ano po sila, naglilinis talaga sila, no? So, uulitin po natin yun at magkakaroon ng talagang masusing search and destroy dun sa mga eskwelahan natin. And then this will be coupled with chemical control o yung spraying natin, ano? Para mapatay natin yung mga adult mosquitoes na kung meron man dun sa mga eskwelahan na ito. Ang priority ay dun sa mga areas na minamatyagan natin, dun sa 76 na barangay with almost at the level of epidemic level na or outbreak level na yung dami ng kaso ng dengue dun sa kanilang lugar. Nakapagtala po ng 10 nasawi dahil ang siste daw po ay hindi agad nakapagpatingin sa doktor. Dr. Cruz, taon-taon ito po ay nagkakaroon tayo ng kaso, pinapaalalahanan natin yung mga kapatid natin. Pero parang yung takot o naiisip nila na yung dengue ay all year round na. Parang kulang pa po ang mga kapatid natin na ma-absorb ito, mag-sink sa kanila na ang dengue ay nakamamatay. Isa po ba yan sa challenge natin dyan sa Quezon City? Kaya po tayo nag-declare ng outbreak, no? Para nung ginawa natin nung panahon ng pertussis, no? So, winarn natin yung mga magulang, mayroon danger ng pertussis outbreak, disease, no? So, ang nangyari nun, nakinig yung mga magulang, di nila nilabas yung mga anak nila, di nila expose yung mga baby. So, biglang bagsak yung kaso ng pertussis at that time. Ngayon, gusto natin uling ganun sana, no? Ngayon, hindi panahon ng dengue, no? At usually nakikita na mas marami yung panahon ng tag-ulan, August, September, October. So, ngayong panahon napaka-unusual, no? Hindi tayo nakakapagtala ng ganitong kadami ng kaso ng dengue sa mga panahon ng ganito. At more so yung mga deaths, no? So, ang gusto namin, warningan uli, no? Bigyan ng babala yung ating mga magulang na meron pong threat ng dengue sa community natin. Huwag po ipagbahala ang ordinaryong lagdat, no? So dapat ito ay na-assess at natitignan ng doktor. Libre po ang dengue test kit sa ating mga health center, no? At ang mga 3 hospital po natin, no? Mayroon po tayong diyang pang-test ng dengue kung kinakailangan, no? So may Fever Express lane tayo dyan at para matignan agad yung mga may lagnat. And siguro paalalahanan natin, Dr. Cruz, yung mga kababayan natin. Again, ano yung mga unang senyales, sintomas na dapat po ay magsuspetsa na posibleng dengue po ito? Ma'am, ang messaging ngayon ay dahil mayroon tayong continuous spread ng dengue virus sa community, basta ang lagnat 2 araw na or mahigit, kailangan magpunta na ito sa doktor. Huwag nang mag-entertain na baka ito ay ibang sakit o ordinary flu lang. Dapat ma-rule out agad natin na hindi ito dengue, no? Or dengue ito. So kailangan nyo lang pong magpadalin sa doktor, no? At ma-assess ng doktor. Hindi lahat ng mga nagkakadengue ay nauuwi sa ospital, no? Karamihan ay gumagaling, no, by guidance ng tamang treat doon sa sakit na ito. Pero may mga kababayan tayo na yun nga sinasawalang bahala, no? Tapos pagdating ng 3-4 na araw, lalabas na yung mga danger sign katulad ng pananamlay ng bata, no, yung hindi pagkain, yung pagsakit ng tiyan, tapos yung pagsusuka, no? So ito kasi pagdating dito sa ganitong stage na, ito na yung mga dengue warning signs, no? Medyo nahihirapan na po tayo dyan, no? So kailangan, lalo na kung ang bata ay immunocompromised, no? Doon na tumutuloy-tuloy ito na hindi na natin maagapan. Bukod po sa Quezon City, Dr. Cruz, nakapagtala na rin po ng pagtaas ng kaso sa iba pang lugar. Ano po napapag-usapan nyo with Mayor Joy Belmonte, yung mga concern po ninyo sa Health Department ng QC? You think napapanahon na muling talakayin at i-reconsider yung pagbibigay po ng bakuna na kontra dengue? So,
Sarili ko pong opinion to at ito ko rin ay binanggit ko rin sa ating mahal na mayor, no? So ang sabi ko po talagang sa ibang bansa talaga namang kasama na sa kanilang mga pag-response sa dengue ay yung vaccine, ano? At ang parati ko pong sinasabi na para na mawala yung takot natin dun sa nangyari sa dengue vaccine, I think kailangan natin sa Pilipinas ng isang magandang dengue vaccine. Ano? So hindi natin yan malalaman kung hindi natin gagawing parte ng ating programa, no, laban sa dengue. So yun po, unfortunately wala pa nga po tayo sa atin sa Pilipinas, no, na yung dengue vaccine. So kailangan po talaga natin siyang pag-usapan at kailangan natin talakayin ito sa community at sa mga health workers natin para kailangan mabigyan tayo ng another options, no, kung anong pwedeng gawin ng isang magulang na may anak na pwedeng ma-expose sa dengue. Quezon City po ba ay posible ba yon or kailangan po na kayo po ang mag-angkat ng vaccine or kailangan lahat talaga ay dumaan muna sa FDA? Opo, tama po yun. Lahat po na ay dapat ma-approve ng FDA at ng Department of Health. No? So pag nasa approval na yan at pwede nang bilhin ng gobyerno, pwede na rin bilhin yan ng lokal na pamahalaan. Marami pong salamat, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Health Department.